Nangaging ang mga buluhaton tungod kay kita I know for sure nga napuno ta sa mga atong gikinahanglan sa ato ang mga pabuhat dito sa Lipaygaya nga youth camp, no? Kaya ang mga atong mga adult, they have their own kaning meeting po may tungod aning mga pagpalampo may tungod sa leadership. Daghang salamat guys sa awit, no, nga ato ang napatalinhugan nga ang atong exalt yun ang Ginoo ato ang nakitaan na himamat na dungog nga the more na ato ang ginastudyohan ang iyahang kinabuhi, the more nga mainlagta sa ato ang Ginoo mga kaigsonan kung unsa gid siya, unsa siya kadako, unsa gid siya ka may gumaon ka nato bisan ta makasasala apan yatagan ta niya o kayunan jud nga makakat-on jud sa iyang kabubuton dinhi kanato og ang iyang handog makaning iyang kabubuton makita dinhi kanato aron mapaila siya sa kadaghanan. Tungod kay nato ang theme, no, ang atong theme sa youth camp is about leadership. Ang akong una is about kanagigihapon, no? About leadership. Malingon niya nito o leading leadership, naghisgot ni siya o God's government also, gobyerno sa Ginoo. So, tunaan nato pamaayo, although nga kanina siya mga pagtunan, ato na siya gilakpit na ato na gitunan sa ato ang whispers nga meeting, pero mas maayo magyud nga ato ang mabalik-balik ingon nga repetition defense impression. Ug atong mainhan ang atong Ginoo og unsa pud ang counterfeit, no, sa matag kamatuoran nga gina-present sa Ginoo, always yun na siya nga ikaakbang, no, aron yun nga mawala ta sa passing og dili nato masabtan yun ang mga pulong sa Ginoo sa atoa. Actually, galing yung presentation mga kaigsonan, dili siya original na akong una nga ihatag kaninyo. Pero, sa sunod siguro nga mga bahin, ako na po i-emphasize ang part ni ini. So, divine authority. Nga nang ikinahanglan siya, naagya pa ni siya kalabutan, mahitungod sa most holy place na experience mga kaigsonan. When it comes to leadership, when it comes to God's authority, naadinha siya sa Ark of the Covenant. Mao ka na siya ang Aaron's rod, no? Katungtungkod. O naay mga paghitabo, no, sa mga dumala ni Moses. Nga atong nadungog kanina, no, sa ato ang ibasa rin ha sa Numeros 12:7 o 9 nga gipaila kung kinsa siya si Moses. O unsa ang pag-ila sa Ginoo sa iyang anak as a leader, no? O unsa ang mahitabo if pasibalahan ang iyang leader. So wala siyang ato ang nadungog, no? Dinhi sa Numbers 12:7-9. Dinhi, my servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. So, listo tayo diha ang pagkatinuanon, pagka-faithful ni Moses as a leader, no? O ang pumaagi sa Ginoo sa iyaha, sa diha nga nag-instruct ang Ginoo sa iyaha, nga nag-converse siya face to face, no? Face to face. O dinha sa katapusan nga bahin, no, na ay phrase dinha, wherefore then, were ye not afraid to speak against my servant Moses? So, kalimang siya ang account mga kaigsonan, nag-istot ni siya may tungod sa kaning ato ang tunan karon, no, nga sitwasyon sa leadership ni Moses. O dinhi sa verse 9, naadinhi ang kasuko sa Ginoo. Ready to consume, tungod kay napasibalahan ang iyang leader. So, mag-isgot tayo sa background ni mga kaigsunan. Actually, sa diha niya siyang ipagawa sila Moses dito sa Egypto. Sa ilang mga lakaw, no? Bikan sa ilang
Red Sea experience. Ato ang makitaan din ang mga pangitabo o ang kabubuton sa Ginoo nga motukod o gobyerno, no? So, sa start, no, ato ang madungog kani pangalan ni Aaron nga kauban ni Moses. Kay si Aaron, nahimo siyang spokesperson ni Moses. Although nga ang gisutan mo si Moses murag nakalimot na for 40 years sa kaning town sa Egyptohanon, mao nga si Aaron ang iyahan na spokesperson. So nahisto din again, ang atong focus is on the government. Although nga makalakbit ta sa uban nga bahin. Sa mga kamatuoran ng mga kaisunan, usa lang ka verse, daghang kaayat ang balay-balay nga mga kamatuoran. Depende sa ato ang i-share nga kaning tema. So din mag-diskuta kaning authority sa Ginoo mahitungod sa pagpili sa iyahang mga katawhan. So ginawa niya ang gobyerno sa Ginoo sa Israel, mao ni siyang diskutan nga thorough ang organization. Nganong kinahanglan nato ni siya karon tungod kay we are in the end time. Sa ato ang mga pagtuon diha sa manuscript 311 na ay diskutan diha the whole pamphlets na diskut sa the remnant church, its purpose, ang iyahang mga pagbuhat. O emphasize dito ang essential needs sa thorough organization, systematic organization. Tungod kani siya, makita nato even not only in religious, of course, ang religious mas siya worse compared to kaning itawag nato nga kaning ato makitaan nga kaning sa paggobyerno. Although ato makita din ang similarities, ang pagpadala mo na siya ang problema. So, ang thorough organization na isutan sa Ginoo, with this kani siya kung ano na ako din sa tanan yung mga kaisunan, to imagine you are leading 600,000 men. No, mga lalaki lang na siya, 600,000. So, wala na ako mga babae. So, ato ang mapanabanang almost 2 million ang gilid ni Moses. So, ano ang gobyerno sa Israel? God as their invisible leader. And ang Ginoo mismo ang nag-appoint kang Moses to become visible leader. No? Or iyang pong gipili si Aaron as high priest o ang iyahang isuon nga si Miriam nga prophetess. So, mo ni siya. Mo ni ang itawag nato nga organizational chart. Mo na ato ang nakita sa mga institution, the organizational chart. O si Moses, no, as a leader na siya ipili ng 70 elders, and out of that 70 elders na yung mga chiefs and princes, and then, na yung mga captains of 100s, of 100s, of 50s, of na yung mga special duties nga iyang gipili, no, or mga gipili sa organization na siya. Ato ang mga kitaan, kung unsa gyud ang Ginoo sa iyang kinaiya, no? Dili man ba sa atong mga pagtuon, we will become failure kung dili nato makitaan ang character sa Ginoo sa ato ang mga pagtuon, ang atong mga pag-share. So ang campus sa Hebreo, in exact order nila siya mga kaigsunan. So na ay great division dinha sa kampo. Kung kita ninyo na ay kanang first division, mauna siya ang center na diha ang tabernacle. Ang second na division, kanang nagpalibot din ha, ang mga Levites na siya mga kaigsunan. No, kanang sa second. Ang sa third, kanang nasa gawas na siya, mauna siya mga tribo. No, 11 tribes. And then sa outskirt, mauna siya mixed multitude. So, ako ang nakitaan yun, mga duties nga ginuhuntahan sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Of course, kaning Levites, mao ni siya ang iyang gitagaan o charge sa tabernacle, no? O na iyang gihatag nga o na naa sila dako po ang iyang area dinha. So, ang ilang mga position specified din ang mga kaisunan.
O bisan katong sa outskirt, katong mga ihituhan ng mixed multitude, hindi sila makadali-dali o adto dito sa kaning dool sa tabernakulo. O usa sa balaod nga gismutan sa Ginoo sa kaning camp is kaning strict yun no, compliance sa cleanliness. No, dili pwede ang hugaw. So, kani siya, ato po ni siya ma-apply sa tuwa. Remember, we are in the most holy place experience. Dapat ipabalik nato ang mga pamaagi sa Ginoo. As a restorer, mao ni siya ato ang dapat buhaton. O saan kani atong makitaan, no, ang Ginoo gyud nihimot gyud sa kaning order. God is God of order, no? God is God of order. O ato ang makita dinhi or ato mabasa nga ang Ginoo specific kaayo. No, it was the duty of the leaders of each company to give definite directions. So para dili gyud magka-create of chaos, dapat definite ang direction, specific concerning all the movements to be made as indicated by the trumpets. So kung mga trumpet ng mga kaigsunan, di naman siya usa ka tingog, no? Nagkalahi-lahi ang tingog ani depende sa instruction or depende sa buot ipaabot sa Ginoo. O gingon nila, whoever neglected to comply with the directions given was punished with death. So in ani ka stricto ang gobyerno sa Ginoo, no? Kung disobedient ka, kung dili ka mosunod sa direksyon nga gihatag, i-punish ka. Dili lang simple punishment, kung dili death, no? Death. So simple na clarity ang gihatag na direction sa Ginoo sa iya. Tungod kay Ginoo is God of order. Everything connected dito sa langit, perfect order din na siya mga kaigsunan, and subjection and thorough discipline mark the movements of the angelic host. Muna siya ang ginahandog sa Ginoo sa ato, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Ngayong in order, perfect din siya. O ang success na gusto nato makuha, yun din can only attend order and harmonious action. So kung naantay order, kung klaro ang direction, order na siya, ato ang yun makita na naantay maabot nga masukses nato or makabuot nato ang atong ginahandong kung naabot harmonious action. So sa matang mga buhaton nato din ha, usa na siya sa atong ingon nga we are successful because everyone is kanang nag-attend siya na ay pagtabang na ay kaning in harmony din siya. So God requires order and system in His work now no less than in the days of Israel. Kung gikinahanglan nila kadto sa una nga ing-ani ang dapat nga kinaiya, maupad ang gusto sa Ginoo sa ato-ataw sa kanato tanan. All who are working for Him are to labor intelligently. So ang mga katangan sa Ginoo, alin nga sa Deuteronomy 13 verse 8, wala ko na sa iyo, nga ang gusto sa Ginoo, ang kita mahimo head, not tail. No? Kung kita matinumanon sa iyaha, ang iyang gusto yun nga kita mahimo mamuno. Dili mamuno nga di na in righteousness. Dili nga kita lang mo iko, no? Sunod-sunod lang. Gusto niyo sa Ginoo, even sa iyang work, ang iyang work, mahimo siyang permanent, ma-enhance sa mga katawhan. So ang gusto sa Ginoo, nga katong sunod, nagabuhat sa iyaha, they will labor intelligently. No? Nga dili, walay ikasaway. Tungod kay ang ato ang mga pagtuon, ang ato ang mga pagbuhat, ato ang manakatunan nga perfect. No? Atong na-research maayo, ato ang nakatunan before nato i-share ang kamatuoran. No? Kay, ingon nga, little knowledge is very dangerous. Mo nang ato ang tunan. Not in a careless, haphazard manner. So, dili lang kanaingon nga, kaning word usahay ni Pastor, komplemento lang, no? Komplemento lang. He would have His work done with faith and exactness, that He may place the seal of His approval upon it. So, bisang pagani di sa atong mga pagbuhat, siluhan dahil na sa Ginoo, kung aprobado na siya. Bisan pa sa ato ang pagtabang.
Dili nga ingon lang tatawag bitaw na nato, bahala na kung unsa na ang iyang dangatan, mura pa sa ana manghatag ta, magfeeding ta, natay mo hatod nga kaning pagtabang, pagtukod ng mga balay or sa balin ha. Kinahanglan with exactness and faithfulness. Why? Mas din ha ang kinaiya nato. May mga kinsa may nagbuhat ani, uy kalindot, o kinsa may nagbuhat ani, mura wakin na mao. So, nag-stop din ha ang atong kinaiya. Nag-aasa na sila. Mura maayo da ang ilang buhat, unta, ma-reproduce nila sa kadaghan pa. Nangingana. Pero kung dili po maayo ato ang pagbuhat, it's against us also. And napaulawan po nato ang Ginoo. So, musta mubutang ang Ginoo silyo diha kung ang atong mga pagbuhat na sa kasing-kasing o kinahanglan yun nga kaning atong mga pagbuhat nga madayon nato ang Ginoo. So sa ilahang mga pag-travel mga kaigsunan, daghang kaayong mga nanghitabo mga kaigsunan. Di na parang 3 days pa lang pag-travel, 11 days na travel, naanay mga murmurings, naanay mga pagbagot-bot, kinaiyan nini sa tao, no? Daghang kaayong mga pagbagot-bot, daghang kaayong reklamo, no? Kay ang gusto is kahayahay, pagkahuman ni sunod, ani ni sunod, pagkahuman din ha, pag yun sa mga dapit yun kung asa nga unta, no? Pero kay atong hinumduman nga naay mga mixed multitude. Actually, mauto siya ang nag-una, no? Nag-una og mga kaning mga reklamo. O kanin siya yung contagious, no? Kay ilang hinumduman, actually naadinhi ang appetite, no? Naadinhi ang kana siya ang mga pagkaon, especially no, ni dako kaayong nahimong hindrance sa ilahang mga pagpanlakaw. No? So, therefore, actually, ang ako ang focus is not katong sa mga pagkaon. Pero kung ato ang tunaan mga kaigsunan na agad siya bearing sa mga mahimong success or problema sa mga pagpanlakatan. Okay, so ang ato din is kang Moses, Miriam, and Aaron. So they are important po nga kani siya atong tunan ang ilahang mga kinaiya. So kani sila mga kaigsunan, mga isuon man ni Moses, no? O dili pa lang na anay mga nabuo sa ilahang kasing-kasing, no? Tungod kay din sa iya mga kaigsunan, one word lang, naay nabuo sa mga pamunang-una sa mga tao nga sa diha gi-restrict sa Ginoo sa ilaha ang pagkaon kay ang gihatag man sa Ginoo katong makapaayo sa ilaha kay they are preparing them for Canaan, no? Pero you know, they are tempted by Satan nga ang restriction sa Ginoo ilahang gitagaan ang imahe ang Ginoo ni Satanas sa iyang pag-tempt sa mga tao na ang Ginoo is unjust and cruel. No, tungod kay wala na ginasunod ang ilahang kagustuhan. Muna siya ang ato ang tagaan ang emphasis ko din ha nung usahay ang dalan nga ginapalaktan sa Ginoo sa tuwa tungod kay ang iyang gusto nga ang tanan yun, mamahimong yun ready, andang yun sa mga pagpanlakatan hangtod maabot sila sa yuta sa Kanaan nga mahimong ilahang dapit kung asa sila magtungkol o daghan pa kaayo nga sila mahimong masinulundon sa Ginoo. Okay, so karon kani si Moses and Miriam anong istudan nga si Moses, although nga siya youngest, siya ang ipili sa Ginoo nga mahimong leader, visible leader sa Israel. Si Aaron ang magulang, and then si Miriam. Si Miriam, okay, and then si Miriam is prophetess, was prophetess, ihatag sa iya kaning nga duty, no? Mahimo siyang prophetess.
ug siya ang leading woman nga nagadala sa ilang pupalamatan nga naay mga dancing and also singing. No? Si Aaron dito na siya, katong tabernakulo na nahimo siyang high priest. So nagsugod ang kaning panagbangi or kaning na ay problema sa magsuod mga kaigsunan sa diha na ang Ginoo nagmando kang Moses to choose 70 elders. Okay, nag-choose or ang Ginoo naghatag og pagtugot kang Moses nga siya ang mupili og 70 elders. Dahil na nagsugod ang problema mga kaigsunan. No, tungod kay siya, importante kaayo siya nga magpili siya kay imagine million ang imuhang dadon. So dili lang ni siya si Moses lang directly ang mo come in sa ilahang mga mulo, sa ilahang mga gusto ipaabot sa gobyerno sa Ginoo. Remember, si Moses is visible leader o ang Ginoo mao ang invisible leader. So, unsa man ang characteristic nga ipahimutang na pilion ni Moses, no? Na ay naghatag og description ng Ginoo kung kinsa ni sila mga kaigsunan ng mga elders. Sa tiyak kasi nga mga pamaagi mga kaigsunan, if we are restorers of the breach, pauni siya ang gusto sa Ginoo, no? Kay kung naay ubang mga tao, no? Potential na gani na siya, that is already kanang politika na ang pamaagi. So, who are these elders? So, ang characteristic ng mga elders, they are possessing dignity. No? Kinahanglan ng dignidad, sound judgment, o experience. At the same time, they are faithful and efficient mga tao. O sa pagpili nila, mahimo silang in charge, no? Na mag-serve sila as a model of judicial integrity for judges and legislators. Murag pareha sa atong mga judges o legislators sa ato ang time karon. Mao ni ilang buhaton. So atong makita ang theocracy nga government sa Ginoo. No, sila mahimong judicial o mga judges o legislator at the same time. Walang buhat sa mga elders. So kinahanglan ang mga elders ang ilang mga kiniiya lagi sound mind, no? No, sound mind, faithful sila, efficient sila sa ilang work, o naa sila dignidad. Apan, no? Sa ilang pagpili karon, mauna ni siya ang time nga dinha nagawas kaning kinaiya ni Aaron and Miriam mga kaigsunan. So, unsa man ang sala ni Aaron mga kaigsunan? Nawala man siya, natagal o kay gayunan sa Ginoo. Ang ilahang murmuring, ang ilahang pagigsulti ni Miriam is, we are equal. Kaya kita ipilipot sa Ginoo. No? And they say against Moses na. Pero nga nung wala nga gipili si Aaron, it's because of masayang sila. Compromising. Ma-persuade siya. So kaya nga niadto si Moses dito sa Sinai, siya lang ang nabilin. Ang gusto sa mga katawhan nga kanilang Ginoo ilang makitaan. Mauna nga, tumarki na siya ikahadlok. Mauna nga nagpa-offering siya aning mga goods. Kay gihimo nila nga, kaning ilahang gisimba. No? Mauna, ang ilahang mga panuna-una, sama sa mga panuna-una, uli niya po kinato karon, nga maingon niya, God will understand. Makasabot lang ito na ang Ginoo. Kung siya ang linya sa mga tao nga compromising. Compromising. O ang iyahang kasing-kasing, iyahang ginauna nga highly siya, taas siya. No?
Ginoo. And he had failed when entrusted with responsibility, giving evidence of the weakness of his character by his base compliance in the matter of the idolatrous worship at Sinai. Diha yan mga kaigsunan. Kung tagaan o responsibilidad, diha makita how faithful we are, how loyal we are to our God. Wala, no compromising. You stand as a righteous man. When we say righteous, what's the definition sa righteous? Doing what is right. That is righteousness. No? Righteousness. So, ang righteous naman, katong magdarang dinha sa kamaturan. So, muna siya ang sala ni Aaron. How about Miriam? Actually, dinha na nagsugod, katong iyang i-question ang authority sa Ginoo. No? Kung sa may hundan na nung ingani man ang ilahang kinaiya mga kaigsunan. Actually, nagsugod din siya tungod kay hindi po siya satisfied. Mawala hindi siya satisfied nga wala siya na-appeal. Kasi silang duha ni Aaron, wala sila na-appeal na sila ang mupili against sa 70 elders. Again, kang Aaron, tungod kay ang iyang kinaiya is compromising. Dili pwede o sa ka-leader mahimong compromising. And, of course, naabot ni siya ng mga kinaiya nila tungod kay they are blinded by jealousy and ambition. Kaling selos. No? Managsuon galit din sila, no? Nice selos and ambition. Gusto may ng ambition. Na gusto nila makuna. Gusto nila na sila po. No? Aaron had been highly honored by God in appointment of his family to the sacred office of the priesthood. Yet even this now added to the desire for self-exaltation. Bisan pa nga, gipili siya sa Ginoo, si Aaron, na mahimong high priest ang iyang family, no, kay priest man to si Nadab o Abihu, pero naagi hapon sa iyahan, iturok yapon ang self-exaltation. Muna sa diha nga si Moses na ang nagpili, ilang gipangutanad dayon ang Ginoo. Or nasa ilang una, had the Lord indeed spoken only by Moses? Si Moses naman yun ang isultihan na siya ang pwede lang makapili. No? Had he not spoken also by us? Nakailangan po sa usang kaigsuon, ningon nga sila lamang di ay ang di hatagan anak ng vision. You know, nating mga spiritual gifts. Some of us, muna nga dinig na pwede makapataka or dinig na makahimo sa kaning pagbukan o di maayong mga kaigsunan. Why? The church na ay mga spiritual gifts na gihatag sa atong iglesia na some of us maka-dreams, maka-vision. One time na igsuon nato. Way back ba sa mga bago pa nato mga panahon, yun siya nga. Ring, nagtanong ba ako magkikilatan ang church? Medyo nasamo ko ato, but that was the answer of my question. There is something wrong. And salamat, it was resolved, no? Kaya nahanap ko ako, anong ani naman lang? Maraming anak ba? But you know, again, God, sa iyang faithful messenger, sa iyang faithful church, naaalin siya'y hatagan o vision, dreams, kung sa iyong mapangitabo sa iglesia. So, dili, medyo naselo sila, tungkol kay si Moses naman itagaan ani kaning responsibility and duty. Sa tinuod na ay mga duty sa usa ka leader na dili niya pwede ma-delegate. Dili po niya pwede nga ihatag sa usa lang katao, especially itong tao walay alam, no? Kaya it will bring confusion and even chaos. No? So, dili, ang ilang ginahuna kay they regard themselves as equally favored by God. Kaya naman ta, kaya naman ang ato ang
kaning posisyon. And ang ilang una, they were also entitled sa authority nga gihatag sa Ginoo. So yielding to the spirit of dissatisfaction, mo ni siya ang kay-gayuna ni Miriam nga mag-complain sa events, especially nga ang Ginoo nag-overrule niyo. Ang Ginoo mismo ang naghatag niini nga mga pamaagi. Ang usa pod ka punto nga nga ing anak pod ang iyahang kinaiya, tungod kay naa siya prejudice. Dili mo man siya ganahan sa asawa ni Moses, si Zipporah. Kaya ang gusto niya nga, ang asawa ko ni Zipporah, ani Moses, katong naalagin po sa ilahang bangay. No? Kaya sa physical, si Zipporah is medyo itong, no? Compare sa ilahang tribo. So naa siya prejudice. The more nga, sa liha nga si Jethro naghatag o counsel kang Moses na kinahanglan na ay atong mga gobyerno, no? Katong mga rulers of thousands, hundreds, 50s, the more kay nga naman, ang ilang una mawala na sila sa picture. Kaya naa naman si Jethro. So dili karon nagsugod ang ilahang mga kani kasing-kasing na naa sila jealousy, naa sila envy, naa sila kaning dissatisfaction. But, bisan pa rin ni mga kaisunan sa ilahang mga ginabuhan, si Moses gipicture din as a very meek man, above all men. Okay? Sa mga experiences, isang suko na kayo Ginoo nga gusto niya patyun ang mga katawhan, pero nahimo nga intercessor si Moses. Nung mas maayo pa i-blag ang iyang pangalan kaysa kanil sila ma-consume. So, tungkol sa iyang pagkamili, he was granted divine wisdom and guidance above all others. So, inani din mga kaigsunan kung maaghot ta, kung naay pagkamay ka inurusanon nga kinaiyan nato, ang Ginoo mo hatag og wisdom kanako. Inyo din sa Salmo 25:9, the meek he will guide in judgment, and the meek will teach his way. Makatadloan kung mahimo maagpot ng mga kaigsunan. So, ang mga maagpot are guided by the Lord. Tungod kay sila teachable. Muna siya ang kailangan nagiginahanglan ng mga katawan. Teachable, makatadloan, willing to be instructed. Muna siya ang struggle. No, ang katawhan sa Ginoo, especially ang mga giginahanglan makatudluan, willing to be instructed. They have a sincere desire to know and to do the will of God. Makita lang nato o may bawaan nato ang will of God kung kita ang connection nato sa Ginoo, close mga kaisunan, na atay communion sa Ginoo. The Savior's promise is, if any man will do His will, he shall know the doctrine. Kung ato lang sundan ang kabubuton sa Ginoo, ato di masabi ang doktrina niya. Kung dili kita magkamali, ang iyang mga ways, ang iyang dalan, itudlo niyo sa tuwa. No? And he declares by the Apostle James na kung kinsa man ang walaan o wisdom, kinahanglan pangayuon. Muna siya, simple lang kaayaw tumaagi sa Ginoo. Kung wala ka ini, then ask, seek, and find. Apan kaling saan mga kaigsunan, ingon din it is only for those who are willing to follow the Lord wholly. Sa kinatibukan, no? Ihatag niya ang wisdom. Just like what happened to Daniel and his friends. Diba sa chapter 1, sa katapusan, na nagitagaan sa Ginoo sila ang wisdom, makakakita or maka-interpret of vision because they are obedient. They are willing to be taught, no? They are willing to follow the Lord. Sa kinatibukan yun, God does not force the will of any. Ang government sa Ginoo is love, be by force. Ang iyang gobyerno is katong volunteer lang, katong gusto lang. If you love me, keep my commandment. Always kina-conditional. If, kung nandunga lang ito sa iya.
pagtubos ang Ginoo. He cannot lead those who are too proud to be taught. So kung dili ka mapainobsanon, kung sa may Anthony sa dili mapainobsanon. Proud na? Kung proud ka, dili ka makatudungan, dili yun ka tagaan o wisdom sa Ginoo. Or the double-minded man. Masa may double-minded? Kaya dili po niya siya makasaligan. Lahi ang iyang sulti karon, lahi padugma. No, double-minded. Or the double-minded man, he who seeks to follow his own will while professing to do the will of God, it is written, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Dili po tagaan sa Ginoo panalangin. Profess Christian ta, lahi ang atong isulti, lahi ang atong ibuhat, lahi ang kabubuton sa Ginoo, lahi po ang atong ginamuhat, dili gyud ta makadawat ingon din hao sa James 1:7, he shall receive, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Wala gyud tay madawat ikan sa Ginoo. So Ginoo nagpili kang Moses ug iyang gihatagan siya og espiritu. And Miriam and Aaron tungod sa ilang pagkabagulbulan, guilty sila sa kanang gitawag nga disloyalty. Ang pagbagulbulan ng mga kaigsunan, kagay na siya sa disloyalty, no? Not only to their appointed leader, but to God Himself. So remember, sa diha nga kanang mga faithful leaders nga magatudlo, mag-report, mag-review, kung ato siya nang i-displace, actually they are not the one nga ato ang i-displace. Ang Ginoo nga atong i-displace. The seditious whisperers were summoned to the tabernacle. Well, ang ilahang description din is seditious whisperers, silang duha, si Aaron o si Moses. Si Aaron o si Miriam. Wala magagisumon sila sa Ginoo nga moadto sa tabernacle. O si mismo ang Ginoo, he came down in the pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle. Iyang gitawag si Moses o si Aaron. Tinood, wala hindi sa Ginoo. Kaya itagaan man sila o prophetic na vision, gift, no? Kang Miriam especially. God might have spoken to them in vision and dreams. Mauna pumaagi sa Ginoo sa ilaha. Pero kung Moses different, tungod kay faithful man siya sa iyang mga pagbuhat as a leader, gitagaan din siya o pinasahitod na pamaagi kung asa ma-commune niya ang Ginoo face to face. With him, God speak mouth to mouth. Wherefore then, were you not afraid to speak against my servant Moses? Mao ning gisulti sa Ginoo sa ilaha. Dili ba mo mahadlok nga musulti mo against ining ako ang gibuhat or gihatag sa inyong mga leader? So sa ilang mga pagbuhat ini, sa ilang mga seditious na whispering, the Lord kindled His anger against them. So sa may nagtabo kang Miriam, gihampak siya sa kaning leprosy na sakit. Saan leprosy? Sanla, no? Sa mga batanon, I don't know kung inyong mabaling na nahibaw ako sa leprosy. Pero din sa Oriental, na ay leprosaryo din ha. Kanang leprosy ba nga, kung gani ang imuhang, buramikaon ang imuhang, no? Ang tulad nga mawala anak ka o ilong, yan ang leprosy. No? So si Aaron is spared. Spared siya, wala siya hampak sa Ginoo. But he was severely rebuked in Miriam's punishment. Diha, na-rebuke siya. Tungkol nini, ang ilahang pride, na-humble sila, no? O si Aaron, na-confess sa ilahang sin. And entreated that his sister might not be left to perish by the loathsome and deadly scourge. So, maupunin siya ihang-ihang niyo. Oo, na in answer to the prayers of Moses, ang leprosy nawala sa iya. Pero next 7 days, tagawas yun si Miriam tungkol sa iyang sakit. Dili-diha dayon. Gipaamo gyud siya sa Ginoo mo sa iyang gibuhat. No, kung naman yung ganito sa atong panahon, gusto mo ba itong iyang gibuhat, oy?
ni speak against Moses naman to siya. Dili naman to siya ganahan kang Zipporah. Okay. You know that this manifestation of the Lord's displeasure was designed to be a warning to all Israel to check the growing spirit of discontent and insubordination. So, ginawa mismo, napakita sa tanan kung ang envy ni Miriam o ang iyang dissatisfaction, wala siya i-rebuke dayon, given that it will be resulted in great evil. Mas dako pa yun, no? Ang may tabo. Envy. Saan envy mga kaigsunan? Kasina? Kasina is one of the most satanic traits that can exist in the human heart, and it is one of the most painful in its effects. So kayong kasina, nasina man sila, tuwag gusto nila nga, appeal po sila, join po sila po lang mo design, no? Wrath is cruel, and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Proverbs 27:4. Kanang envy, pauni siya ang unang yun hinungdan, nga naisamok na ay kudita sa langit, and its indulgence has wrought and told evil among men. Where envy and strife is, there is confusion and every evil work. Kung naay kasina, daghan na dahil ang may tabo mga kaigsunan. Dili sa counsels for the church, katong muna mga kaigsunan, ako ito siyang kuha din sa prophets, patriarchs and prophets. Dili sa counsels for the church, dati siya definition po, upang ulagway kung unsa kaning kasina. Envy is not merely a perverseness of temper, but a distemper, which disorders all the faculties. Kung yun ay mga kaisunan siya, kung naatay envy, wala pagtibok na itong sistema, ma-out of tune yun siya. Mawala ta. And it began with Satan. No? The envious man shuts his eyes to the good qualities and noble deeds of others. Dahil hindi siya timalilhan kung naatay kasina. Ang ato ang makita ng puro lang mali. Puro lang o mga dili maayo. Wala na natin nakita ang maayo sa usa ka tao. He is always ready to disparage and misrepresent that which is